May aswang daw na buhok sa halip na pangil ang ginagamit para kumain ng tao. Nakakatakot na kwento ba? Ang kwentong ito ay ininil sa atin ni Ate Marieta ng Bulacan. Noong nakatira pa kami sa Santa Maria, Bulacan, nakaengkwentro po kami ng isang kakaibang uri ng aswang. 1985 ito nangyari. Kasagsagan po ng malakas na ulan noon. Tatlo kami magpipinsan na na-stranded sa isang waiting shed na gawa sa kawayan. Noong gabing yun, ang hirap pong makahanap ng masasakyan. Noong 1985, pahirapan po talagang makatawag ng mga sasakyan sa mga probinsya, lalo na sa gabi. Kaya naman halos isang oras din kaming naghintay. Walang ano-ano. Biglang umaray ang pinsan kong si Roma. Ayon sa kanya, parang may mga hibla ng buhok na tumama sa mukha niya. Nasa likuran namin siya kaya hindi po namin agad nakita ang nangyayari sa kanya. Napalingon naman po kami sa likuran niya kung may kasama ba kaming ibang tao, pero wala naman po. Kaya nagtaka na kami. Malabo naman pong buhok namin ni Ses ang tumama sa mukha ni Roma dahil maikli lamang ang buhok namin. Hindi aabot sa mukha ni Roma kahit hanginin. Noong una, pinagsawalang bahala namin ito. Inisip na lang namin na baka dahon lang yun na hinangin sa mukha niya. Nagpatuloy kami sa paghihintay. Ilang minuto lamang po nang bigla na namang umaray si Roma. Sa pagkakataon pong yun, maging kami ay nakita na rin yung mahabang buhok na humampas sa mukha ni Roma. Galing yung buhok na yun sa madilim na parte ng likuran ng waiting shed. Sa sobrang kaba, dumistansya kami ng kaunti. Pinagmasdan namin ng maigi yung madilim na parte ng waiting shed. Ilang sandali lamang po, pare-pareho na kaming napatili. Naaninag po kasi naming tatlo na parang may babaeng mahaba ang buhok. Malakas na ang ulan noon pero napalusong kami ng di oras. Sa takot namin, hindi na namin ininda ang lamig. Kinaya naming tumakbo hanggang sa makauwi kami sa kanya-kanyang bahay. Agad naming sinumbong sa mga magulang namin ang nangyari. Kinaumagahan na namin nalaman sa mga kalapitbahay namin na ang nakita namin ay isang uri ng aswang. At yun nga raw ay tinatawag na kubot. Yung aswang daw na buhok sa halip na pangil ang ginagamit para kumain ng tao. Ilang araw din yung naging usap-usapan sa barangay namin yung kubot, pero ganoon pa man, hindi yun naging banta sa mga taga sa amin. Yung ibang kapitbahay nga, ginagawa lang na biro ang sinabi namin sa kanila. Linggo ng gabi nang utusan ako ni Mama para bumili ng ulam sa palengke. May ilang minutong lakaran ng palengke mula sa amin, kaya nagpasama po ako sa pinsan kong si Ses. Alas 6 pa lang ng gabi noong mga panahong yun. Maaliwalas yung gabi na yun at himalang walang ulan. Habang nagkwekwentuhan kami, pareho naming narinig na merong sumitsit sa amin. Binilisan na lang namin ang lakad namin. Nang paliko na po kami sa isang kalye, meron po kaming nadaanan na puno. Medyo nalagasan na ng maraming dahon yung puno. Napatingala kami doon nang makarinig kami ng parang nawawarak na sanga, hanggang sa nakita namin doon na may parang buhok na nakapulupot sa sanga. Tanging liwanag lang po ng buwan na ang nagsisilbi naming ilaw. Nalaman lang namin na buhok yung nakapulupot nang makita namin sa dulo na nakakonekta yun sa isang babaeng nakakapit sa katawan ng puno. Hindi namin nakita ang mukha ng babae dahil natatabunan ito ng mahaba niyang buhok. Nakasuot lang siya ng puting bestida. Hindi na kami nagsayang ng oras at tumakbo na rin kami paalis. Mabuti na lamang po nakarating kami kay tita nang hindi napapahamak. Nang gabi din na iyon, nagpalipas na kami kina tita. Pinagbawalan na rin kami ng mga magulang namin na lumabas ng bahay. Ito'y dahil pangalawang beses na kaming nakita ng kubot. Palagay nila, sinusundan kami ng aswang na yun. Pero kahit na anong gawin naming iwas, sadyang sinusundan kami ng kubot. Nang minsang nagluluto kami ni Mama sa kusina namin, tinanong ako ni Mama kung buhok ko raw ba ang mga nagkalat sa tapat ng pintuan sa labas ng bahay. May mahahabang buhok kasing naabutan doon na lagas-lagas si Mama. Nagpasama ako kina Mama at Papa na tingnan ang bakuran namin. Hinala ko kasi nasa paligid lang namin ng kubot. Gasera lang po ang ilaw namin dahil wala pang kuryente noong panahon na yun sa lugar namin. Inilawan namin ang madilim na parte ng bakuran at nang mapunta na kami sa puno naming bayabas, napamura si Papa nang makita naming may babaeng nakasampa doon. Natatakpan pa rin po yung mukha niya ng mahabang buhok na nakalaylay naman hanggang sa lupa. Hindi po kapani-paniwala pero napansin na lang namin na yung buhok niya ay nakakapit na sa paa ko. Mabilis namang naputol ni Papa yun dahil meron siyang dalang itak. Pagputol po ni Papa sa buhok,
ay parang nasaktan yung kubot. Narinig namin siyang dumaing. Nakakatakot yung daing niya. Hindi na namin hinintay na makagawa pa siya ng masama, kaya hinila na kami ni Papa pabalik sa loob ng bahay. Nagsisigaw kami sa loob ng bahay. Mga kapitbahay, may kubot, may kubot. Yung pintuan po namin noon ay umuuga. Pilit po yung binubuksan ng kubot. Maswerte lang kami kasi naipadlock agad ng tatay ko. Nagtabi-tabi kaming tatlo habang nakasiksik sa sulok ng kwarto. Ako, si Mama at si Papa. Laking pasalamat na lang po namin nang mawala na rin ang pagpaparamdam ng kubot. May mga kapitbahay na rin po kasing nagpunta sa bahay namin. Noong oras po na yun, nagsagawa si na Papa at yung mga kumpare niya ng paghahanap sa kubot. Pero wala po silang natagpuan. Tanging mga nalagas na buhok na lang ang kanilang nakita sa daan. Kinabukasan ng umaga, mga bandang mag-aalas 7 na po, natagpuan naming patay yung isang alagang aso ng kalugar namin. Palagay ko, dahil hindi nagtagumpay yung kubot na makapambiktima sa aming mga tao, kaya yung asong pinagbalingan niya. Hindi pa po doon natapos ang pamimerwisyo sa amin ng kubot, Sir Arnold. Dahil ng kinagabihan, bumalik ulit siya, pero hindi na sa bahay namin, kundi sa bahay naman ni na Roma. Naiiyak na humahangos papunta sa bahay namin si na Roma. Hindi sila makapagsalita sa sobrang takot. Kamuntikan na raw matangay ng kubot yung bunso nilang kapatid. Maging ako ay hindi makapaniwala na nagawang hilain ng aswang na yun yung 4 na taong gulang na si Marivic. Mabait pa rin ng Diyos kasi sumaktong dumating si Tito Leo. Agad din naman daw na umalis at tumakas yung kubot. Ang kwento pa sa akin ni Roma, kumalat daw yung buhok ng kubot sa buong bahay nila. Ang mahirap pa raw sa kubot, parang sobrang gaan daw po ng katawan. Kasi hindi raw nila naramdaman sa bubungan. Napansin na lang ni na Roma na may buhok na gumagapang papunta kay Marivic. Sa mga oras na yun, nabulabog na naman ang lugar namin. Sinuyod ng mga tao sa amin ang lahat ng kalye at sulok-sulok. Pero masyadong madulas yung kubot. Nakaalis siya nang walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Para makaiwas sa panggugulo ng kubot, minabuti naming pansamantalang umalis sa lugar namin. Kasama si na Roma, bumiyahe kami papuntang Obando sa side ng aming lola. 1 linggo lang ang nakalipas. Sumunod sa amin si Ses. Maging sila rin daw ay ginugulo ng kubot. Hindi na kami nagdalawang isip na ikwento yung kay lola. At dito na nga namin po nalaman na noong panahon pa ng hapon, yung angkan po namin ay may mga aswang na nakaalitan noon, kaya hindi raw malabo na hanggang sa henerasyon namin ay ganoon pa rin ang sistema. Doon lang namin lubusang naintindihan na kaya pala sa dami ng pwedeng aswangin sa lugar namin, kami-kami lang din magkakamag-anak ang ginugulo ng kubot na aswang. Nang sa Obando na kami nakatira, hindi na sumunod ang kubot. Puno kasi ng mga kung ano-anong burloloy ang bahay ng lola namin, parang mga anting-anting. Isa pa, mas marami kasing tao sa Obando kaysa sa Santa Maria noong panahon na yun. Kahit malayo na kami sa Obando, nakikibalita pa rin kami sa mga kakilala namin sa pamamagitan ng sulat. Nalaman namin sa kanila na may napapansin daw silang babae na minsan nakatingin sa bahay namin. Hindi naman daw mahaba ang buhok, kaya hindi rin nila pinaghihinalaan. Ang babae din na yun ay namataan sa bahay sa bakuran ni na Roma at Ses.